Habang umunguya ay biglang may nag-beep sa labas at siguradong si Martin na iyon, kaya tumayo ako at pinagbuksan siya ng pinto. Napatingin ako sa kotse niya na pumapasok na sa loob. Automatic kasi ang gate at bubukas lang iyon kapag nascan ang plate number ni Martin. Wife. Tawag niya sa akin ay isinara ang pinto ng kotse niya. Let's go inside, sabi niya at hinalikan ako sa pesngi. Umupo kaming pareho at nakaharap sa isa't isa. Bakit ka natagalan? Tanong ko at nilagyan ng plato niya ng kanin at ulam. I'm sorry wife cause I've signed a lot of papers, sabi niya at tumango ako at nagsimula na kaming kumain. Where's Abby? Tanong niya. Isinama ni Mom si Abby papuntang Boracay, sorry kung hindi ko nasabi sa'yo, biglaan sabi ko at biglang umaliwalas ang mukha niya at ngumisi. Good, dugtong niya pa. Alam mo Martin, tigilan mo yung iniisip mo at baka mahampas kita ng plato, inis kong sabi sa kanya. Pag hinampas mo you will be hungry dahil nalaglag lahat, and of course, because I am a good husband to you I'll give you Emma food, nangunot ang noo ko sa sinasabi niya. What are you talking about? Sabi ko pero ngumisi siya. Magugutom ako at kakainin kita, nanlaki ang mata ko dahil nagets ko na ang ibig niyang sabihin. Tumigil ka at baka mabusalan ko ang bunganga mo, sabi ko at pilit itinatago ang nag-iinit kong mga pisngi. Talaga naman o maraming pang nalalaman. Kidding wife, sabi niya ay tumawa ng mahina. Heh. Singhal ko sa kanya. You look more beautiful when your cheeks are red, sinamaan ko siya ng tingin. Tahimik Martin, sigaw ko sa kanya at mabilis na tinapos ang kinakain at tumayo at dumiretso sa kwarto. Walang hiyang katawan to. Nagiinit ako punyeta. Napapikit ako at napamuat din agad ng maalalang kinakain ni Martin ang ano ko. Hey sus! Sabi ko at nagmarcha papuntang bathroom at nanlaki ang mata ko dahil naglublush nga ako. Kasalanan niya ito kung hindi niya lang sinabi ang tinagang iyon ay hindi sana ganito ang pisngi ko. Sabi ko na para bang sasabat ang salamin. Irene! Sigaw ni Martin kaya wala akong nagawa kundi ang lumabas ng bathroom at nagulat ako nang bigla niyang siniil ng halik ang mga labi ko. I miss your lips, he said with a husky voice, and that makes me more horny. Habang naghahalikan biglang tumunog ang sipi ni Martin na nasa bulsa niya. Pero hindi niya yon pinansin at patuloy pa rin sa paghalik sa mga leg ko. Martin, sagutin mo, dumistansya ako ng kunti kay Martin. Sinunod niya ang sinabi ko at naiinis na sinagot ang tawag. Make sure that this is fucking important. Sabi ni Martin sa galit na tono kaya napailing-iling ako at lumabas sa bathroom at lumabas. Habang nanonood ng TV, habang nakaupo, sa soft ay biglang pinalabas ang commercial na donut kaya naglaway na naman ako. Tumayo ako at dumiretso sa ref pero mabilis sumimangot ang mukha ko dahil naubos ko na ang donut ko. Bumalik ako sa sofa at umupo. Naluluha ako. Wife, napatingin ako kay Martin na ngayon ay nakaupo na sa tabi ko. Hindi ako nagsalita at mabilis lang siyang tinignan at ibinaling na muli ang tingin sa il. You crying? Rinig kong tanong niya kaya tumango ako. Oo, bilhan mo ko ng donut, sabi ko at tumingin sa kanya. Wife, it's late. I'll buy you tomorrow. Uminit ulo ko sa sinabi ni Martin. Pwede ka namang umorder Sigaw ko. What the hell wife? You don't need to shout, sabi niya at inilagay niya ang mukha sa lig ko. Akin na sip mo, sabi ko at inilahad ang palad ko. Tinignan niya ang palad kong nakalahad at umangat din ang tingin niya sa akin na nakakunot ang noo. Kahit nagtataka binigay din niya ang sihi niya sa akin. What will you do? Tanong niya. Order ako ng donut, sabi ko. Wife, gabi na, sabi niya at mabilis namang tumalim ang tingin ko sa kanya. Nakalimutan mo ba ho? Buntis ako at pinaglilihan ko yung donut at hotdog Martin, kaya ibili mo ako ngayon kung hindi ang hotdog mo mismo ang gugupitin ko ng Pinopino. Singhal ko sa kanya. Okay, sabi niya at mabilis na tumayo. Saan ka pupunta? Tanong ko at mabilis niya akong binalingan.
Ako na bibili para sigurado, sabi niya at mabilis na nawala ang inis ko at napalitan iyon ng saya. Sige. Damihan mo ho. Sabi ko at mabilis na lumapit sa kanya. Wife, be careful. Sabi niya at natawa pa ako. Oo na at umalis ka na para makabili ka na, nakangiti kong sabi at napabuntong hininga siya bago umalis. Bumalik ako sa pagkakaupo sa sofa at nanood ng TV. Ilang sandali pa at gusto kong humiga kaya bumiga ako na nakatagilid. Martin's POV. I entered the store where there was a donut seller. I looked up and looked at their donuts where you could choose different flavor. I want to buy all that, I said and pointed to their donuts. Lahat po, sir. The cashier said. Yee, I said and nodded. A few minutes and the cashier went out while carrying isa zero box of donut. Here is your order, sir. Thank you, and come again. I just nodded and immediately went to Emmy car and start the engine. I can't believe that ganito pala siya pag pregnant. I entered the house and bumaba. Wife, I said but no one answers. I went to the living room and I smiled when I saw Emmy's wife sleeping. I put the donut on the table and carried her in our bedroom. I kissed her forehead at lumabas sa kwarto. I turned off the TV first and put the donut on refrigerator. I returned to our bedroom and lie down beside her. I hugged her waist. I love you, wife, and good night, I said, and everything went black. Nakaupo ako ngayon sa balcony at ninanamnam ang fresh na hangin na dahilan para tangain ang iba kong hibla na buhok. Nang magising ako kaninang umaga, suka ako ng suka, kaya nalate si Martin sa work niya at hindi pa sana siya papasok dahil gusto niya raw ako alagaan, pero hindi ko din naman siya pinayagan at buti na lang sumunod dahil kung hindi makakatikim siya sa akin ng kutos. Habang nakatingin sa kalangitan ay biglang nagring ang siko kaya kinuha ko yon at sinagot. Hindi ko na tinignan ang caller. Hello. Besest. Agad kong nailayo ang CD sa tenga ko at napangiwi dahil sa sigaw ni Erika. Ipinatong ko ang CD sa maliit na table na nasa gilid ko at niloudspeak. O ano? Makasigaw ka, parang namatay ako pag-aangal ko. Sorry buntet, sabi niya pa at talagang ginawan pa ako ng inin. Ano kailangan mo at napatawag ka? Siyempre na-miss kita, no ka ba? Ako ba? Di mo na-miss. Napairap ako sa hangin dahil sa sinabi niya. Dalhan mo ako ng donut at hotdog at saka kita mamimiss. Bahay ay rin kung hindi ka lang buntis, sinugod na kita dyan. Napangiwi ako dahil bigla siyang sumigaw. Peste talaga to. Susugurin ng ano, ha? Paghahamon ko sa kanya na nakataas pa ang kilay ko. Nang pagmamahal ko, bestie, hihihi. Napatawa ako doon ng mahina. Sira ulo ka, sige na pumunta ka bukas dito at alam kong day off mo dahil sa bukas. Magdala ka na rin ng donut sa kahod. Heat. Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil biglang umepal ang pandak. Ano? Bakit sa dinami naming paglilihan mo, bakit hotdog at donut pa? Naku, oo Irene, ang dugyot pakinggan. Napaisip ako sa sinabi niya, awang ano. Isa yon gusto kong kainin sa kautak mo lang yan, pandak ka ang rumi kasi niyan. Abah, ako pa? Sino nakadalawa sa ating dalawa? Hindi talaga papasalo. Bahala ka dyan basta dalhan mo ako bukas dito. Oo na at tinatawag na din ako pagtatapos niya at in-end na ang call. Napatingin ako sa ibaba ng may kotse huminto sa tapat ng gate namin at syempre hindi siya pinapasok ng guard. Nag-hire na ng guard si daddy at mommy dahil ako lang raw mag-isa ang naiiwan sa bahay. Hindi ako tumayo sapagkat minasdan lang ang kotse habang kinakausap ng guard namin. Ilang segundo pa at nagring ang siko at ang guard namin tumatawag kaya sinagot ko. Hello ma'am. May naghahanap po sa inyo, sabi ng guard. Ano po ang pangalan? Tanong ko. Hindi po sinasabi pero kaibigan po siya ni Sir Martin. Sige, papasukin mo, pagsang-ayon ko at ibinaba na ang tawag. Tumayo ako at bumaba at pumunta sa main door at binuksan yon.
Tumambad sa akin ang babaeng nakataas ang kilay at nabigla ko nang bigla na lang ako sampalin. Tumagilid ng bahagya ang mukha ko dahil sa sampal niya. Uminit ang ulo ko at nasampal ko din siya pabalik. "What's your problem ah?" "Hie." Sigaw ko at dinuro siya. Agad na hinawakan ng guard sa magkabilang balikat si Kede. "I hate you Irene, lahat na lang inaagaw mo sa akin eh." "I hate." "Oh, just shut up because I hate you to Oloka at wala akong inaagaw sa'yo," sabi ko at pilit nilalabanan ang galit ko dahil buntis ako. Ayokong mapahamak ang anak ko. "Leave Martin and don't touch me old man," sabi niya at sininyasan ko ang guard na wag bitiwan. Tinignan ko siya nang hindi makapaniwala. Why would I leave him kung mahal namin ang isa't isa? "And for your information Kade, you're just a best friend and I'm his wife, and if you don't understand bumalik ka ulit sa pag-aaral para maintindihan mo ang pinagkaiba." Sabi ko, "Alam mo bang magkasama kami kanina?" And we kissed, ngumisi ako sa kanya. "Sige lang gumawa ka ng kwento dahil sa mental ang bagsak mo pag pinagpatuloy mo yan." "Let's see," sabi niya at nagpumiglas para makawala sa guard. I said, "Don't fucking touch me old man, and I know how to walk so PLS don't touch me, you're disgusting." "Disgusting ka rin po ma'am," natawa ko dahil sa sinabi Manong guard. Habang naglalakad paalis itong si Kede ay hinarap ako ni Manong. "Ok ka lang po ba ma'am?" tanong niya at ninityan ko siya. "Yes po and thank you at wag niyo na po papasukin ang babaeng yon," sabi ko at sumaludo naman siya sa akin. Pumasok na ako ulit sa bahay at dumiretso sa kitchen at naglabas ng tubig sa ref. "Lang yung babaeng yon at hindi magagawa ni Martin yon sa akin, ako lang ang gusto niyang halikan," sabi ko at uminom ng tubig. Pagkatapos ay umakyat ako papuntang kwarto at agad na humiga sa kana. Napahawak ako sa pisngi ko na kung saan sinampal ni Kede. "Patapusin mo lang akong manganak at hindi lang sampal matitikman niya sa akin," nangigigil na sabi ko at nag-inhale exhale para pakalmahin ang sarili ko. At habang nakahiga biglang bumigat ang talukap ng mga mata ko and everything went black. Nagising ako nang maramdamang may humahaplos sa buhok ko. Tinignan ko yun kung sino at napangiti agad ako nang si Martin ang tumambad sa akin. Mabilis akong umupo sa kama. Tumingin ako sa dingding na kung saan nakasabit ang orasan dito sa kwarto namin. 6:00 pa lang, bakit umuwi ka na? Tanong ko sa kanya. "Because namiss kita," may parang humaplos sa puso ko dahil sa sinabi niya, kaya hindi magagawa ni Martin ang sinasabi ni Kede kanina. "Tumigil ka dyan," sabi ko at pinigilang umiti. Hinawakan niya ang pisngi ko at nangunot bigla ang noo niya. "What happened to your face, wife? And your lips?" Mabilis akong nag-iwas ng mukha sa kanya at agad na tumayo. "Wala lang to, may dumapo kasing ano." "Ah, lamok." "Oo, lamok nga, may dumapong lamok sa pisngi ko kaya nasampal ko, papatayin ko sana eh." Kaso nakalipad naman, hehe. Awkward ang tawa ko sa huli. Tinignan niya ako at matagal siyang hindi nagsalita. Alam kong hindi siya naniniwala pero bahala na, basta hindi niya lang malaman ang totoo na ang best friend niya ang sumampal sa akin. "Be careful next time, okay?" sabi niya at nakangiti akong tumango at tumalikod at nagmartsa papuntang bathroom. Pagpasok ko agad kong sinuri ang mukha ko sa salamin at may pasa nga ako sa gilid ng labi ko at namumula ang pisngi ko. "Loko, babae talaga yon," sabi ko at nangigigil na kumuha ng tissue at yon ang pinunit. "Wife." Napatalon ako sa gulat dahil sa pagtawag ni Martin. "Oo, lalabas na." Sigaw ko at kinuha ang mga tissue na nagkalat sa sahig at inilagay lahat iyon sa basurahan. Paglabas ko ay nadatnan ko si Martin na nasa harap ng pinto ng bathroom. "Gutom ka na ba?" tanong ko sa kanya at tumango lang siya. Pagkababa namin ay nagulat ako dahil magluluto sana ako pero may nakahanda ng pagkain sa mesa. "Sino nagluto, Martin?" tanong ko. "Your mom hired a maid na tutulong sa'yo dito." Nalukot ang mukha ko dahil sa sinabi ni Martin. "Ano? Pero hindi ko kailangan. For your safety, Irene, and for our baby na nasa loob pa ng tummy mo." Napabuntong hininga ako at walang nagawa kundi ang umupo na lang at nagsimulang kumain. "Iasan ang maid?" tanong ko.
She's in her room, tumango na lamang ako at hindi na nagsalita pa. Habang kumakain ay may biglang tumawag sa cellphone ni Martin kaya tumayo siya at sinagot iyon. Kumuha ako ng adobo at inilagay iyon sa plato ko at akmang susubo na ng matigilan dahil parang nasusuka ako. Tumayo ako at pupunta sana sa siwa pero hindi ko na kayang pigilan ito kaya lumuhod ako at sa basurahan nagsuka sa gilid ng kitchen. Inilabas ko lahat ng nakain ko dahil sa suka. Tumayo ako nang matapos at pumuntang lababo para maglinis. Wife, what happened to you? Sumulpot bigla si Martin at nilapitan ako pero mabilis ko siyang sinamaan ng tingin dahil sa mura niya. Makamura ka naman Martin. Huwag kang dahil normal lang to sa buntis. Singil ko sa kanya. Ba't nagmura ka rin? Napatigil ako sa sinabi niya. Pero sinabi mo una. Singhal ko ulit kanya at nilagpasan siya. Wife. Sigaw niya. What? Sigaw ko din o magsigawan tayo ngayon dito. Hindi siya sumagot sapagkat lumapit lang siya sa akin at tinakap ako. I'm sorry, nagtaka ako dahil sa biglang pagsorry niya. Para saan? Takang tanong ko. Kumala siya sa yakap namin at tinignan ako pero hindi siya nagsalita. Let's go, let's eat again, sabi niya at hinawakan ang biwang ko at let's go, let's eat again, sabi niya at hinawakan ang biwang ko at inalalayang pumunta sa mesa. Anong problema nito? Martin's POV. Mabang kumakain biglang bumaba ang bagong maid namin. Good evening po ma'am, sabi ng maid at ngumiti naman ako ng pabalik sa kanya. Kumain ka na po ba? Tanong ko sa kanya. Opo ma'am kanina, mabilis niyang pagkasabi. Good, what's your name? Tanong ko. Wife, don't scared her, napatingin ako kay Martin. Anong scared? Huy, hindi to tinatanong ko lang naman siya. Naiinis ako at medyo tumaas ang boses ko at napanguso naman si Martin. Yan kasi Kumain ka na lang nga dyan sabat ng sabat Because I have, hindi niya natapos ang sasabihin niya dahil pinandilatan ko siya ng mga mata. O sige tuloy mo sa sofa ka matutulog, banta ko sa kanya at agad siyang sumubo ng 2 kutsara na may kanin at ulam. Umirap ako sa kanya at nang dumako ang tingin ko sa maid namin ay ngumiti ako ng pagkatamis-tamis. Don't worry, I don't bite people. I just want to know your name. Sabi ko at naghintay ako ng isasagot niya pero tumayo lang siya at hindi makatingin sa akin. So, naghintay ako ng sagot pero wala talaga. Napatingin ako kay Martin nang sinipan niya ng mahina ang paa ko sa ilalim ng mesa. What? Bunot noong tanong sa kanya. She don't understand English, nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Martin kaya bumalik ang tingin ko sa maid at tumingin na nag-aalala. Shit naman Irene, mukhang pinahiya mo siya kahit hindi mo gusto. Pasensya ka na po. Ano po pangalan niyo? Tanong ko at ngumiti siya na kinakabahan. Tina po, mabilis niyang sagot. Okay, wag ka munang magsimula, bibigyan kita ng 2 araw para maihanda mo ang mga gamit mo sa kwarto mo at mga iba mo pang gagawin, sabi ko at ngumiti sa kanya. Salamat ho ma'am, formal na sabi niya at sumimangot ako. Ilan taon ka na ba? Tanong ko. 19 po, bigla akong naawa sa kanya dahil sa murang edad niya nagtatrabaho na siya bilang katulong. I see, sabi ko at sa pangalawang beses sinipa na naman ako ni Martin. Sige ho ma'am sir, sabi ni Tina at ngumiti naman ako sa kanya at nang dumapo ang tingin ko kay Martin ang kaninang matamis kong ngiti ay napalitan ng nakakamatay na tingin. Ano ba Martin? Nakakadalawa ka na Pag ako sumipa pabalik tanggal yung paa mo, singhal ko sa kanya. Wife, you still speak English while chatting with her, sabi niya. Ano ba Martin? At napaka-big deal sa'yo yun. Sige, magsasalita ako ng lengguaheng alien. Wife, stop. Singhal niya din sa akin. Sampalin kita, Johnny. Tapusin mo na kinakain mo dyan dahil matutulog na ko at ikaw na maghugas niyan, wag mo nang tawagin si Tina nagpapahinga na iyon.